Kumusta? Ngayon, sisiyasatin natin itong mga impormasyon na hawak natin tungkol sa isang posibleng malaking problema, yung kakulangan sa tubig dito sa Pilipinas. Oo nga. Kasi may mga datos tayo galing sa siyensya, may mga ulat din, tapos may mga interpretasyon pa ng parang mga sinaunang kaalaman. Tama. So, ang misyon natin ngayon, parang alamin kung gaano ba ito kaseryoso at ano yung mga sanhi at mga posibleng solusyon na nakikita. Sige. Magandang pag-usapan yan. Okay, umpisa natin sa sa sinasabi ng siyensya. Medyo nakakabahala yung mga numero, di ba? Oo, medyo mabigat nga. Nakita ko kasi dito sa mga pag-aaral galing sa World Resources Institute, tsaka USAID, pati UNICEF, sinasabi nila na posibleng maranasan natin yung matinding antas ng stress sa tubig, parang pagdating daw ng 2040. Yun na yung high degree of water stress na term nila. Tapos may pagtaya pa, grabe, na 40% hanggang 80% daw ng supply natin pwedeng mawala kung wala tayong gagawin. Tama ka. At ang kapansin-pansin dito, hindi lang pala iisa yung pinanggagalingan niyan, ano? Oo, ano-ano yun? Malaki talaga yung epekto ng, alam mo na, climate change. Yung pag-init ng mundo, tapos yung ulan, pabago-bago, minsan sobrang tagtuyot, minsan naman grabe yung baha. Hay naku, oo nga. Nakita natin yan sa El Niño, di ba? Yung nangyari noong 2019, grabe yung pagbaba ng tubig sa mga dam natin nun. Oo, naalala ko yun. Tapos idagdag mo pa yung saltwater intrusion. Yung tubig alat, pumapasok na sa mga dati nating freshwater source dahil tumataas ninyong sea level. Wow! Okay, so hindi lang pala El Nino or tagtuyot. Complex pala. Oo, maraming factors. At nababanggit din sa mga source mo, bukod sa kalikasan, may kinalaman din yung ginagawa natin, mga tao. Definitely. Halimbawa, yung paglaki ng populasyon, lalo na sa mga siyudad, diba? Sabi dodoble pa raw by 2050. Tama. At syempre, pag dumami ang tao, tataas din yung demand sa tubig. Basic yun eh. Natural lang. Tapos, kasabay niyan, may mga hamon din tayo sa infrastructure at saka sa pamamahala mismo. Tulad ng Isa na dyan yung fragmented institutional setup. Medyo technical pakinggan pero ang ibig sabihin lang yan, maraming ahensya ang may hawak sa usapin ng tubig. Okay. Pero madalas, kanya-kanya sila ng plano, ng data, so nagkukulang sa parang unified planning. Minsan nagkakadoble yung trabaho or may mga bagay na walang nakakatutok. Gets ko. Parang walang iisang nag-oversee sa lahat. Medyo ganun nga. Tapos, andyan pa yung problema ng non-revenue water. Ano naman yun? Ito yung tubig na nawawala lang. Hindi nakakarating sa consumer, hindi napapakinabangan, hindi nakokolekta ng bayad. Madalas dahil sa mga tagas, yung mga leak sa kubo. Sayang naman yun. Oo, malaking porsyento yan sa ilang lugar. Sayang talaga. Okay. Ngayon, medyo lumipat tayo ng anggulo. Kasi nabanggit din sa mga material mo, yung parang koneksyon nito sa mga tradisyonal na pananaw. Pati mga hula raw ni Nostradamus, Baba Vanga. Oo. Interesting din yung part na yan. Pati yung sa Biblia at mga katutubong paniniwala natin, wala namang direktang sinasabing Pilipinas, pero yung mga tema, parang sakuna sa kalikasan, pagkaubos ng yaman, tagtuyot, tila nagre-resonate sa mga babala ng siyensya ngayon, di ba? Oo. Kung titingnan natin sa mas malawak na konteksto, yung mga sinaunang babala, lalo na yung galing sa mga katutubo natin, madalas ang diin yan ay yung kahalagahan ng respeto at pakikiisa sa kalikasan. Yung balanse. Exactly. Yung balanse. So, etong mga problema natin ngayon sa tubig, pwede mong tingnan bilang resulta ng pagkasira ng balansing yon. Isang bagay na matagal nang sinasabi ng mga tradisyon ito. Hindi siya prediction na parang mangyayari ito sa petsang ito, pero mas parang paalala. Paalala na may konsekwensya kapag inabuso natin ang kalikasan. Tama, parang ganun ang dati.
So, kung pagtatagpi-tagpiin natin lahat, yung datos ng siyensya, tapos yung diwa ng mga sinaunang paalala, mukhang iisa ang sinasabi. May seryosong hamon talaga tayo sa tubig. Mukhang ganun na. Nagtutugma sila, in a way. Ngayon, ano naman yung mga ginagawa para harapin ito? May mga solusyon bang nilalatag? Meron naman, may mga hakbang na ang gobyerno. Halimbawa, yung Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan, yung PWSSMP. Ano target niyan? Ang layunin niyan, by 2030, lahat daw ng Pilipino may access na sa ligtas na tubig. Medyo ambisyoso, pero yun ang goal. Sana nga. Tapos, binuo rin yung Water Resources Management Office o WRMO. Ito yung parang attempt na pag-isahin yung pamamahala para matugunan yung problema ng pagiging pira-piraso na nabanggit ko kanina. Okay. Para mas coordinated. Oo. Tapos syempre may mga effort din na ayusin yung mga tubo para mabawasan yung leaks, yung non-revenue water. Pagbutihin yung pagkolekta ng datos, tapos sa pag-explore ng ibang sources like desalination. Desalination? Yung pag-alis ng alat sa tubig dagat? Oo, yun nga. Pinag-aaralan na rin yan. Okay. So, malinaw na based dito sa mga tiningnan nating informasyon, hindi biro itong posibilidad ng hamon sa tubig. Mahalaga na alam mo ito, ikaw na nakikinig, para mas klaro yung sitwasyon. Tumpak. Kasi yung mga solusyong binanggit, oo, mahalaga yon, pero ang nagiging tanong din ngayon na lumalabas din sa ilang reports, sapat ba yung bilis? Sapat ba yung scale ng mga ginagawa natin kumpara sa bilis ng paglala ng problema? Yun ang challenge. Kinikilala yung problema, pero yung action ba nakakasabay? Mahalagang pag-isipan talaga kung yung mga plano ba talagang naisasagawa agad at epektibo. Oo nga. Well, bilang pangwakas na tanong, nag-iiwan natin sa'yo. Sa harap nitong mga babala galing man sa siyensya o sa tradisyon at sa mga solusyon na sinusubukan ngayon, gaano kalaki yung kumpiyansa mo sa seguridad ng tubig natin sa mga darating na dekada? Ano pa kaya ang aspeto nito ang gusto mong mas maintindihan pa? Magandang pag-isipan yan.